Ako si Maria at ito ang aking kwento. Wala to sa usapan natin, Cyrus. Ang sabi mo, kapag nadala ko ng bata rito, may 5 milyon na ako. Eh, nasan ka? Parang ginawa ninyo na akong tagang mag-ina. Reklamo ni Maricel kay Cyrus na nooy nagsisigarilyo sa likod bahay. Nakatulog na si Aki at iniwan niya sa lumang sofang nararoon sa salas ng lumang bahay. Sa wakas, napagod na rin sa makulit na bata sa pag-iyak. Si Cynthia na iwan din sa loob, nagbibilang ng pera mula sa bitbit itong duffel bag. Kanina pa kinukulit ng dalaga ang ina ng nobyo na ibigay na ang bayad sa serbisyo niya, kaya lang panay ang tanggi nito. Ilang beses din siyang ipinagtabuyan, kaya naman sinundan na ni Maricel si Cyrus sa likod bahay. Gusto niyang magkalinawan na sila tungkol sa bayad sa kanyang serbisyo dahil gusto niya nang umalis doon. Ayaw niyang maipit sa gulo kung sakali, hanggang sa pagtakas lang kay Aki yung usapan nila ni Cyrus. She needs her money now. Binugahan ni Cyrus ng usok ng sigarilyo si Maricel na lalong kinainis ng dalaga. Huwag kang maingay, baka marinig ka ni Mommy. You don't want my mom angry, stupid witch. Lalo nagit-ngit si Maricel sa tinawag ni Cyrus sa kanya. Di na nakatiis ang dalaga, pinagkahampas ng laking mukhang inutulang siya at kinasangkapan para magawa ang plano ng ina nito. Walang hiya ka? Hindi ako stupid witch. Hayop ka talaga, Cyrus. Ibigay mo sa akin ang pera ko, ibigay mo. Ngayon na. Ani Maricel habang pinaghahampas sa dibdib si Cyrus. Mabilis pinitik ni Cyrus ang sigarilyong hawak sa lupa at agad hinawakan ng magkabilang palapulsuhan ni Maricel. Stop acting like you did not like living with the rich, Maricel. Anong sabi mo noon? Gusto mong tumira sa magarang bahay? Hindi ba pinaranas ko naman yun sa'yo nang tanggapin mong pinatrabaho ko sa'yo? Tumira ka sa bahay ng pinsan kong hilawat ng asawa niya. And I bet you did more than that. You might have slipped in your pocket some things you liked when no one's looking. Am I right? Sandaling nanginig si Maricel. Nanlaki ang mga mata. She did take some things. Small things yet could worth a small fortune. Ngumisi na si Cyrus. Lalong hinigpitan ang paghawak sa mga kamay ni Maricel na makitang nasukol na niya ito. So tama nga ako. Trumabaho ko mag-isa. May mga nakuha ka na sa bahay ni na Gilbert at Alexandra. Mautakan talaga, Maricel. Now use that brain of yours to wait for whatever my mom would give you before she runs impatient and put a hole on that stubborn head of yours. Ani Cyrus bago marahas na binitawan ng babae na siyang dahilan para mapaupo to sa lupa. Pinukol na masamang tingin ni Maricel si Cyrus. Pinagmasdan ng papalayong bulto ng lalaking 2 beses na siyang niloloko sa kung anumang klaseng relasyon meron sila. Gusto nang umalis ng dalaga roon bago pa mahuli ang lahat. Kaya naman nang masulyapan niya ang baril na nakasukbit sa tagiliran nito, agad siyang nakaisip ng plano. Di pa man nakakapasok ng bahay si Cyrus, agad nang tinakbo ni Maricel ang lalaki at hinugot sa tagiliran nito ang baril na naroon. Hindi agad nakauma ang binata sa gulat at bilis ng pangyayari. Nang lumingon siya, nakatutok na sa kanya ang hawak na baril ni Maricel. What the heck are you doing, Maricel? Ines na sabi ni Cyrus. Ibibigay mong pera ko? O magkakamatayin tayo ngayon, Cyrus? Banta ni Maricel, lalong hinigpitan ng pagkakahawak sa baril. Give me the gun, Maricel. Bago ka pa marinig ni Mommy. Ani Cyrus, halos pabulong. Ayaw niyang marinig ang ina ang pag-aaway nila ni Maricel. Baka may maisip na naman tong gawin at madami na naman siya. Ulol, gising na ako sa pagpapakagaga ko sa'yo. Ngayon, kung gusto mo pang mabuhay, sabihin mo sa nanay mong ibigay ang pera ko. Singhal ni Maricel. Ibibigay naman namin ang pera mo eh. Kaya nga nagbibilang si Mommy ng pera, diba? Paano ibibigay? Pinagtatabuyan na nga ako eh. Inutulang ninyo ako mag-ina. Bullshit kayong dalawa. Alam mo, agad na napapikit at napayoko si Cyrus nang pumailan lang putok ng baril mula sa kung saan. Nang magmulat ang binata, nakita niya, nakandusay sa lupa si Maricel. May tama sa ulo at naliligo sa sariling dugo. Ang ingay ng babaeng yan. Hindi ko gusto. Ani Cynthia, kalmado. Nilingon ni Cyrus ang ina. Nakaumang pa ang hawak itong baril sa direksyon ni Maricel. Nahindik ang binata sa nangyari. His mother just killed Maricel. Shit! Sa talahiban na may magkasabay na napahinto sa paglalakad, sina Sebastian at Gilbert dahil sa narinig na putok ng baril mula sa abandonadong bahay. Aki! Bulong ni Gilbert. Tinambol na ng kaba ang dibdib.
Akamang tatakbuhin na sana ni Gilbert ang target location nang maraing hawakan ni Daniel ang kanyang braso. Umiling ang lalaki. Don't. You will ruin the rescue plan. Pero, subject is alive. The accomplice is dead. Balita ng pulis na team leader ng rescue mission mula sa kanyang earpiece. Nauna na to malapit sa abandonadong bahay at nakikita nito ang lahat ng nangyayari. Nakahinga na maluwag si Gilbert dahil sa sinabi ng team leader. Subalit panandalian lamang yon nang muli silang makarinig ng sunod-sunod na putukan sa direksyon ng abandonadong bahay. Suspect open fired. All units, don't let them reach the getaway car. Utos ng team leader mula sa earpiece. Gilbert wasted no time and ran towards the direction of the old house. Subalit pagdating niya ron, tumigil na ang putukan. Nakaandusay na rin sa lupa si Cyrus, may tama ng baril sa may bandang tiyan. Si Cynthia naman nagpupumigla sabang hawak ng 2 pulis ang magkabilang kamay. Sa di kalayuan naririnig ng binata ang pamilyar na iyak ng anak. Gilbert wasted no time and ran towards the direction of the cries. Natagpuan ni Gilbert ang anak na umiiyak habang karga na isa sa mga operatiba. Inilang hakbang lang ni Gilbert ang pagitan nila ng anak at mabilis itong kinarga. Lalong umiyak si Aki nang makita ang ama. Shh! You're safe now, buddy. Don't cry anymore. Daddy's here, Miyusol. Humigpit ang yakap ni Aki sa ama. I want mommy! Anito sa pagitan ng pagsigok. Hindi naglipat sandali dumating ng ambulansya lula ng medic team. Na makita ang asawang bumaba sa ambulansya, marahang hinagod ni Gilbert ang likod ng anak. Relief finally washing over him. Yes, buddy. We'll go to mommy now. Ani Gilbert nagsimula ng maglakad patungo sa pwesto ni Alexandra. Sabalit di pa man siya nakakalayo nang muling magkaroon ng komosyon sa direksyon ni Cynthia. Mabilis nitong naagaw ang baril ng isa sa mga operatiba at tinutok sa direksyon ng mag-ama. Die! Why don't you just die? Sigaw ng matandang babae bago iputok ang baril. Pumikit si Gilbert at iniharang ang sarili para iligtas ang anak sa tiyak na kapahamakan. Subalit nang magmulat si Gilbert, wala siyang naramdamang sakit. Nang lumingon siya, natagpuan niya sa Sebastian sa kanyang paanan. May tama ng baril sa dibdib. No! Hysterical na sigaw ni Alexandra. Nanginig na nakaupo sa labas ng operating room si Alexandra. Kasalukuyan na operahan sa loob ng OR si Sebastian dahil sa tinamon itong tama ng baril sa dibdib. Halos 1 oras nang lumipas mula na magsimula ang operasyon, subalit wala pa rin silang balita tungkol kay Sebastian. Sebastian! Muling pumatak ang mga luha ni Alexandra nang maalala ang pinsan. Nakita niya ang lahat ng pangyayari, kung paano pinutok ni Cynthia ang baril sa kanyang mag-ama at ang sadyang pagharang ni Sebastian sa sarili upang protektahan sina Gilbert at Aki. Alexandra covered her mouth with her hand to prevent herself from sobbing. Tuwing naaalala niyang eksenang yun, di niya mapigilang lumuha. Sabalit kanina pa siya umiiyak at ayaw niya magpakita ng kahinaan sa kanyang mga kasama roon, lalo na kay Javier. Para na nitong nakababatang kapatid si Gilbert, kaya naman halos di na to makausap kanina pa. Natutuliro to at hindi nagsasalita. Ayaw niya na sanang palalain ang sitwasyon sa pag-iyak niya, subalit ilang sandali pa humahangos na naglakad palapit sa kanya si Gilbert. Agad siyang niyakap nang umupo sa kanyang tabi. She leaned closer to her husband and tried to get all the comforting warmth from his embrace. Nang sandali siyang kumalma, bahagya siyang lumayo dito. Nasaan si Aki? Anang dalaga, may himig ng pag-aalala ang tinig. Kanina, hindi niya na nilapitan sina Gilbert at Aki dahil siyang sumama sa ambulansya ng isakay doon sa Sebastian. Instinct told her that she needs to be with Sebastian. Alam niya kailangan siya nito. Nung nalagay ang kanyang buhay sa bingit ng kamatayan, hindi siya nito iniwan. Nanatili ito sa kanyang tabi at patuloy siyang inalalayan hanggang sa kanya na ulit tumayo sa kanyang sariling mga paa. Kaya naman nagpa siya ang dalaga na hindi niya rin iiwan sa Sebastian. Mananatili siya sa tabi nito hanggat kailangan siya nito, hanggat matawid to ng mga doktor patungo sa kaligtasan. Dahil sa puntong yon, limot na ni Alexandra ang kung anumang kasalanan ni Sebastian sa kanya at sa kanyang pamilya. Napagbayaran nitong lahat ng mga yon, kusa nitong saluhin ang bala na para sana sa kanyang mag-ama. Subalit hindi sana sa ganong paraan niya gustong magkaayos silang muli. There could be other ways, more peaceful ways, and yet, na kay mama si Aki. Inuwi niya na sa bahay natin si Aki matapos silang sunduin ng chopper. But don't worry, iniwan ko sa kanila sina Victor at Marco. Naka-high alert na rin ang security team. Nag-request din ako ng police detail for added protection.
Aki is home and safe, Alexandra. Pariwanag ni Gilbert. Masuyong pinalis ng luha sa pisngi nito. Tumango-tango si Alexandra. At least, Aki is safe. Ang iniisip ko na lang ngayon ay sa Sebastian. How is he? Umiling si Alexandra. I don't know. Hindi pa lumalabas ang mga doktor. It's been already an hour since they started the operation. I don't know what's taking them long. Marahang inabot ni Gilbert ang kamay ni Alexandra at masuyong pinisilyod upang aluin ito. Hey, Sebastian is a tough man. I'm sure he will get through this. Ani Gilbert. Muling dinala ang asawa sa dibdib at niyakap. Ilang sandali pa bumukas ng pinto ng operating room at niluwanan ng doktor na kausap ni Alexandra kanina bago mag-umpisa ang procedure. Magkasabay na nilapitan ni na Alexandra at Javier ang doktor. Tatapatin kita, Mrs. Romualdez. Mr. Carpio is losing blood. Fast. Kailangan niyang masalina ng dugo sa lalong madaling panahon. But our blood bank is currently unavailable. If you know someone who has an AB-positive blood type, me. Take my blood. Parehas kami ng blood type na Sebastian. Mabilis na putol ni Alexandra sa doktor. Naagad ding tumango bago bumaling sa kasama nitong nurse at nagbigay ng instructions. Ilang sandali pa giniya siya ng nurse sa isang silid. Alexandra shot a glance at Gilbert before she entered the room. Gilbert gave her a reassuring smile and that was enough to give her the courage to do what she needed to do to save Sebastian's life. Nang makapasok si Alexandra sa loob ng extraction room, nagmadali namang nilabas ni Javier ang kanyang cellphone. Hindi niya na kaya. Kailangan niyang ipaalam sa mga dapat makaalam ang nangyayari sa magpinsang Carpio sa Pilipinas. Sa nanginginig ng mga kamay, nagdial ang numero sa kanyang cellphone ng assistant. Pigil ang kanyang hininga nang magsimulang magring ang kabilang linya. Ilang sandali pa narinig niyang sumugot sa kanyang tawag ang pamilyar na tinig. Javier, why are you calling? Ani Don Fausto sa kabilang tinig. Senyor, something happened. You need to be here. Sagot ni Javier sa alanganing tinig. In Italy? Sandaling natigilan si Javier. Humugot na marahas na hininga bago, No sir, here in the Philippines. Love, I think we should go home now. Pukaw ni Gilbert kay Alexandra na panay na rin ang iyak habang pinagmamasdan sa Sebastian mula sa viewing window ng private ICU room dito sa St. Gabriel Hospital. It was past midnight at halos nampas isang oras na mula nang mailapit siya ng syudad ni Sebastian. The operation was very sensitive yet was a success. Gilbert arranged to flew in the best heart surgeons and essential medical equipment from the city to the provincial hospital where they had taken Sebastian para lang masiguro ang kaligtasan nito. Siya rin ang nag-arrange ng hospital transfer ni Sebastian mula sa provincial hospital patungo sa syudad nang masigurong stable na ang kalagayan nito. It was a lot of effort but everything was worth it now that Sebastian is out of danger. Now, the waiting begins. The next 48 hours is critical. I cannot leave. Sebastian Gilbert. Paano kung may mangyari? Paano kung mangailangan naman siya ng dugo? What if they needed me, his closest kin, to decide something for him? I should be here? Dire-diretsong sagot ni Alexandra. Muli, nagpunas ng luha. Awful thoughts were overwhelming her again. Alexandra, you have to take a rest. Nag-donate na kay Sebastian ng dugo kanina. You need to rest. Pero Ma'am Alexandra, sige na po, umuwi na po kayo at magpahinga. Ako na po ang bahala kay Sir Sebastian. Presenta ni Javier na bahagyang umayos ang lagay mula malamang stable na ang lagay ng amo. Nandito naman po kami ni Daniel, ma'am, at ang iba pang tauhan natin. Kayang-kaya na namin to. Paniniguro pa nito. Muli, pinagbasta ni Alexandra si Sebastian. He looked so pale and weak. Malayong malayo sa Sebastian na kilala niya. Always stern, stubborn, and strong-willed. Contrary to what many people believed, Sebastian is not the cold and heartless CEO of DFC. He does have heart. A heart he tried to save her husband and son with something she will always remember for the rest of her days. Tumayo na ng tuwid si Alexandra, humugot ng hininga at nagpunas ng luha. I'll be back, Sebastian. Please be sure to wake up by then. Sugi na Mio. Bulong ng dalaga bago tuloy ang nagpagiya kay Gilbert palayo. Pakawalan niyo ako. Gusto kong makita ang anak ko. Pakawalan niyo ako sabi eh.
Sigaw ni Cynthia habang naroon siya sa kulungan ng provincial police station na pinagdalhan sa kanya nang mahuli siya ng mga otoridad sa abandonadong bahay. Kanina pa siya kinakausap ng pulis na nasa malapit, subalit tila wala itong naririnig. Kaya naman talagang pikang-pika na siya. Subalit hindi siya po pwedeng tumigil sa pag-iingay dahil ayon sa narinig niya sa pag-uusap ng mga pulis kanina. Bukas na bukas din, lilipat siya sa Maynila. Hindi po pwede yun. Kailangan niyang makatakas. Kapag nailipat na siya na Maynila, lalong wala na siyang kawala. Hindi maaari, ani Cynthia sa kanyang isip. Hindi siya nabuhay at nagtiis ng ganon katagal para mawala lang ulit sa kanyang lahat. Hindi siya makakapayag. Hoy, tumahimik kang babae kang. Ingay-ingay mo ha. Saway ng babaeng pulis na nakapwesto malapit sa kulungan. Baka gusto mong ilagay kita agad sa Bartolina. Punyeta ka. Kanina ka pa. Lalo nagitnit si Cynthia sa paraan ng pakipag-usap ng pulis sa kanya. Like she is the scum of the world and not worthy of any respect. Well, shit you. Kung ginawa mo lang sana kasing sinabi ko, mag-iingay ba ako ng ganito? Ines na singhal ni Cynthia sa pulis, naniningkit ang mga mata. Lalong tumalim ang tingin ng pulis kay Cynthia. Lumapit to sa kulungan at hinaklit ang buhok ni Cynthia. Mariing inipit ang mukha nito sa espasyo sa pagitan ng rehas ng kulungan. Bitiwan mo ko. Bitiwan mo ko. Reklamo ni Cynthia, panay ang piglas. Subalit lalong humigpit ang hawak ng pulis sa buhok nito. Buisit ka? Ayaw mo pa rin talagang tumigil? Gigil na sabi ng pulis. Marahas na inuntog sa rehas ang ulo ni Cynthia bago to biglang binitiwan. Mahilo-hilong napaupo sa sahig sa piitan si Cynthia. Nag-iingay na rin ang iba pang bilanggo. Walang pinalagpas sa sandali ang pulis. Nagmamadali, binuksan ang piitan. Muling kinamal ang buhok ni Cynthia bago to marahas na hinila palabas hanggang sa marating nila ang malaking trash bin sa likurang bahagi ng police station at walang sabi-sabi, nginudngud doon ang mukha ni Cynthia. Cynthia tasted trash, soiled foods and other dirty things. She tried to flay her arms for her help but no one came. Yan ang bagay sa'yo, dahil basura ang bunganga mong matanda ka. Gigil na sabi ng pulis, lalo pang diniin ang mukha ni Cynthia sa basurahan. Nang manawa ito, tinulak ito ang matandang babae na muling napaupo. Ano, mag-iingay ka pa? Natatawang tanong ng pulis bago dinuraan ang amoy basura na sa Cynthia. Pweh, baho mo! Anito bago inutusan ng mga kasama nito na dalhin sa Bartolina ang matandang babae. Nang tuluyang mapag-isa sa madilim at mabahong silid, saka palang pinakawala ni Cynthia ang kanyang mga luha. Iisa lang ang may kasalanan kung bakit nagkaganoon ng kanyang buhay. Si Don Anselmo, ang kanyang ama, ang may kasalanan ng lahat. Kung sana binigay lang nitong lahat ng kanyang kagustuhan, hindi sana magkakandalit-sulit ang kanyang buhay. Kasalanan mong lahat, Papa. Kasalanan mong lahat. Paulit-ulit at hysterical na sigaw ni Cynthia hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng tinig. Gayunpaman nanatili siya sa madilim at mabahong silid. Sa puntong yon kanyang napagtanto ang isang mapait na katotohanan. Yun ang marahil ang simula ng kanyang katapusan. Wala pang 8:00 ng umaga kinabukasan, nasa ospital mula si Alexandra. Totoong umuwi siya para makapagpahinga, subalit hindi rin nawaglit ang kalagayan ni Sebastian sa kanyang isip. Awful thoughts kept swirling inside her head. Di rin siya nakatulog ng maayos kaya naman, pinasya na lang ng dalagang agahan ng pagpunta sa ospital para makita niya mismo ang kalagayan ng pinsan. Muli, binalot ng panlulumo ang dibdib na Alexandra nang madatnan si Sebastian sa kaparehas na ayos kung paano niya to iniwan kagabi. Hindi pa ba siya nagigising? Tanong ni Alexandra kay Javier habang nakaupo sa gilid ng hospital bed, hawak-hawak ang malayang kamay ng pinsan. Hindi pa po, ma'am, sagot ni Javier na nakatayo sa kabilang bahagi ng kama. Ni wala pa ring tulog ang assistant, ni hindi to pumikit sa magdamag at nanatiling nakabantay sa walang malay na amo. Alexandra released a slow breath and bit her lower lip to prevent herself from crying again, gently squeezing Sebastian's hand. Come on, Sugino Mio. You're better than this. Please, wake up. Alam kong kaya mo. Alam kong kaya mong lampasan lahat ng to. Please, Sebastian, wake up. We need you. Our family needs you. Pakiusap ni Alexandra sa garalgal na tinig. Subalit, nanatiling walang malay sa Sebastian. Sa buong maghapon, hindi umalis si Alexandra sa tabi ng pinsan. Kahit nung kinuhanan na siya ng statement ng mga pulis dahil sa nangyaring kidnapping.
She asked them to go to the hospital. Hindi kasi maalis-alis ang kaba sa dibdib ng dalaga. Kahit siniguro ng mga doktor na stable ang kondisyon ng pinsan, di na rin mapakali si Alexandra. Ang gusto niya makita niyang mulat at nakakausap si Sebastian bago siya maniwala na talagang nasa maayos itong kalagayan. But the hours go by, yet Sebastian stayed unconscious, leaving her more devastated than before. Ma'am, pinapasabi ni Sir Gilbert na kung handa na po kayong umuwi, nasa labas lang siya. Kausap po niya kasi ang mga polis na dumating. May mga follow-up questions daw po sila kaya lang hinarang na ni Sir Gilbert at bukas na lang daw po kayo kausapin. Pukaw ni Javier kay Alexandra. Marahang tumango si Alexandra. Muli, bumikat ang dibdib na mapagmasdan ng pinsan. Masama ba akong tao, Javier? Dapat ba sinunod ko na lang ang gusto ni Sebastian at iniwan si Gilbert para di na mangyaring lahat ng to? Ma'am, sa maniwala po kayo o hindi kahit kailan, hindi ako naging pabor sa mga ginawa ni Sir Sebastian sa pamilya niyo ni Sir Gilbert. You may think that I'm just blindly following his every whim, but there's more to it than just loyalty. Para ko na siyang kapatid. Ayokong maramdaman niya na sa mundong to wala siyang kakampi. He was lonely growing up. When his mother died, he had no one, not even his father. But I won't defend his wrongdoings. Totoong mali ang kanyang mga ginawa at naging desisyon. Kaya't naniniwala ko na ang nangyayaring ito ang magiging daan upang tuluyin kayong magkaunawaan at magkapatawan ng magpinsan. Humikbe si Alexandra, muling lumuha. She really doesn't know much about Sebastian other than he is overprotective and ruthless when it comes to business. She knew his father doesn't care for him kaya ito nasa poder ni Don Fausto. But that's it. Muli, pinisil ni Alexandra ang kamay ng walang maling na pinsan. You have to wake up. I need you to tell me more about you, Sebastian. Malungkot na sabi ng dalaga. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng hospital suite. Napasinga pa si Alexandra na makita doon ang isang taong hindi niya inaasahan. Nono? Nandulumong naglakad palapit sa hospital bed ang matanda. Nangilid ang luha. Alexandra, bakit ka nagsinungaling? Panay ang hikbi ni Alexandra habang nag-uusap sila ni Don Fausto. Katatapos lang ipaliwanag ng dalaga ang mga nangyari. Kung bakit siya bumalik ng Pilipinas, kung paano sila muling nagkaunawaan ni Gilbert, at maging ang naging hidwaan nila ni Sebastian dahil doon. Tahimik namang nakikinig sa paliwanag ng dalaga ang matanda, bagay na talagang pinagpapasalamat ni Alexandra. I am really sorry, Nono. Ayoko magsinungaling maging sayo. I was ready to come clean. Handa ka rin kausapin ni Gilbert upang siya mismo magpaliwanag sa'yo ng lahat. Pero, yumuko na si Alexandra. The guilt in her heart was so heavy. She cannot even look at her grandfather straight in the eyes. Muli, napaluha si Alexandra. Kung itatakwil siya ni Don Fausto dahil sa ginawa niyang pagsasinungaling na nagresulta kung ba't naging walang malay sa mga oras na yun ang tanging apo nito at tagapagmana, maluwag yung tatanggapin ni Alexandra. She did something unforgivable. She fooled the man who had helped her have a second chance at life. She really needs to suffer the consequences of her mistakes if they would view it as one. Ilang sandali pa naramdaman ni Alexandra ang marahang pagkaplos na matanda sa kanyang pisngi. Pinunasan ng kanyang mga luha. Madalas itong gawin yon sa kanya noon tuwing nakikita siya nitong umiiyak at nakatulala sa kawalan. Noong mga panahong di pa niya alam kung paano muling ibabangon ang kanyang sarili, kung paano siya magsisimulang muli. Nag-angat ng tingin ang dalaga. Tipid nang umiti si Don Fausto. We all lied, Alexandra. Sometimes for the better, sometimes for the not so better. Sometimes we do it to protect those people whom we love. Sometimes we do it to protect ourselves. So don't be sad about it. Pinaliwanag sa akin ni Javier ang lahat. Alam ko na ang mga nangyari. Bago pa man din ako magtungo rito ni Putina, naiintindihan ko. Lalo namang naiyak si Alexandra. Di niya lubos sa kalain na magiging ganun kadali ang pag-uusap nila ni Don Fausto. Sa nakalipas na 6 na linggo ni walang araw na hindi siya inusig ng kanyang konsensya sa pagsisinungaling sa matanda. At tila siya nabunutan ng tinik sa dibdib dahil alam niyang naiintindihan siya ng matanda. Thank you, Nono. Thank you so much for not judging me. It's just that, mahal ko pa rin po si Gilbert sa kabila ng mga nangyari sa amin. Pag-amin ng dalaga, muling humikbi. Ngumiti na ang matanda. Wala kang dapat ipaliwanag tungkol sa damdamin mo sa asawa mo, Alexandra. Kung saan ka maligaya, kayong dalawa ni Aki, doon ako.
I know Alexandra would want you to have that same happiness she had when she married for love and nothing else. Napayakap na si Alexandra sa abuelo. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib ngayon nakapag-usap na sila ni Don Fausto. How long has he been sleeping? Pukaw na tanong ng matanda kay Alexandra maya-maya nang bahagyang kumalma ang dalaga. Alexandra heaved a sigh. Since last night, malungkot na umpisa ng dalaga. Ang sabi ng mga doktor, he would wake up at any moment. I've been waiting the whole day, no, but, muli, napahikbe si Alexandra. Hindi pa rin na maiwasang malungkot sa mga nangyayari. Sebastian will wake up. Hindi niya tayo iiwan sa ganitong paraan. He had been through worse. Trust me, I know. He will survive this. Ana matanda. I told him to protect DFC. He did, ruthlessly. I told him to protect you and Aki, and he did so, fiercely. Sebastian always does whatever I told him in the best manner he knows. Perhaps sometimes, a little too much, dahil ang akala niya, kapag nagkamali siya, iiwan ko rin siya. Ipagtatabuyan gaya ng ginawa ng kanyang ama. But how can I do that to him? He is my only grandson, my successor, and the protector of the Carpio clan. Sandaling natigilan si Don Fausto. Hinayo ng tingin ng apo na wala pa ring malay. Inabot naman ni Alexandra ang kamay ng abuelo at marahan niyong pinisil. Yes, he will wake up. Sebastian will wake up. Anang dalaga. Inang sandali pa'y biglang gumalaw ang mga mata ni Sebastian. Umungol ng bahagya bago tuluyang magmulat. Sa isip ng binata, panandali ang kalituhan kung saan siya naroon at bakit siya napunta roon. Ilang sandali pa'y luha ang mukha ni Alexandra, ang una niyang nakita. Sebastian, I am so glad you're awake. Kugino mio? Anito sa basag na tinig, magang hinawakan ang kanyang kamay. Alexandra, how did? Muli, humikbe si Alexandra. Niligtas mo sina Gilbert at Aki. Niligtas mo ang mag-ama ko. Sebastian, thank you. Kumarap sa Sebastian. Kinilangan na ilang sandali upang unawain ang ustong sinasabi ng pinsan, hanggang sa tila isang dam na biglang binuksan na numbalik sa isipan ng binata lahat ng pangyayari bago siya mawala ng malay. Ang pagkakakidnap kay Aki, ang putukan habang nililigtas nila ang pamangkin, at ang pagtatama ng bala ni Cynthia sa kanyang dibdib. Napasinghap ang binata, nagpalingalinga. Doon niya nasulyapan ang abuelo na nasa kabilang bahagi ng kanyang kama at nakatunghay din sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa mga mata. No, ani Sebastian pabulong. Ilang sandali pa, biglang nagpanik nang may maalala. Alexandra is here because I already know why Alexandra is here. Miyonipod. I also know what happened to you. Ana matanda. Marahang tinapik ang balikat ng apo. And remember that you did well, Sebastian. You always do well and I'm proud of everything that you do. Always. Nangilid na ang luha ni Sebastian. Di niya inakalang maririnig niya ang ganong mga salita sa kanyang abuelo. He had always wanted his approval on many things, just like how he fought for his father's love and acceptance. Sabalit matagal na pala siyang pinagmamalaki ng abuelo. Di niya na kailangang hingin pa iyon. Kusa itong binigay ng abuelo sa kanya kahit di niya mismo hiningi. He had never felt happiness in a long time, but at that moment, that is happiness. Ilang sandali pa dumating ang mga doktor na tinawag ni Javier na makitang gising na ang mga amo. The doctors did a quick check on Sebastian and they finally declared him out of danger to the relief of everyone. Sandali pang nag-usap-usap sina Sebastian, Alexandra at Don Fausto hanggang sa tawagin ng pamilyar na tinig si Alexandra. Nang lingunin niya, nakita niya si Gilbert sa may pinto ng hospital suite. Pinaglipat-lipat ni Alexandra ang tingin sa asawa at sa mga kaanak. She suddenly felt the air shifted into some awkward feeling she cannot name. Hanggang sa, I'll just wait for you in the lobby. Iiwan ko si Skylar para may kasama ka sa pagbaba. Ani Gilbert, akbang tatalikod. Gilbert! Pigal na Alexandra sa asawa na mabilis naman pumihit paharap. Sandaling nag-alinlangan ang dalaga, subalit. Sa huli humakbang palapit sa asawa. Inabot ang kamay nito bago pinagsalikop ang kanilang mga kamay. No, I'd like you to meet my husband and Aki's father, Gilbert Romualdez. Sandaling natigilan ang Don, tumuwid ng tayo, sumeryoso bago. I think you should stay, young man. I need to talk to you. Anito.